Ayan guys, pupunta kami ngayon ng Manila. So marami kasi nagtatanong ng fuel efficiency ng car, tas update daw. So bibigyan ko kayo ng 1 month update ng car namin today. So punta kami ng Tendesitas din, BGC. So yan. Papakita ko sa inyo yung gauge nung sasakyan kung ano yung fuel niya currently. And then magpapagas tayo. Tapos papakita ko ulit sa inyo kung ano naging itsura afterwards. So if you want to know more, please keep on watching. So ayan guys, yung aming fuel. So 501 kilometers daw yung itatakbo niya. So mamaya full tank kami. So yun na guys, nagpapa full tank tayo ngayon dito sa Caltex. So from Santa Rosa kami, and then yun, pupunta kami nga ng Tendesitas, and then BGC, and then back to Laguna. So makita natin kung magkano yung mababawas. So hindi ako expert sa mga ganito, pero gusto ko yung pakita sa inyo kung ilang kilometers yung nabawas nun sa gas. Hindi siya per liter per kilometers yung nakikita ko dito sa screen sa harap. So yun. So far kanina nung umisay ng bayo 1,039 kilometers. Tapos ito naging 1,040 kilometers. Papunta ng dito lang sa gas station. Malapit lang naman to So later on, sasabihin ko kung ilang kilometers yung papunta ng Tendesitas and then papunta ng BGC pabalik. Para alam natin kung ilang kilometers talaga yung mababawas. Sa bagay kasi by kilometers din naman talaga to. So, ayan. Ayan na, full tank na. Mabilis lang kasi may laman pa yung namin tank. So, ayan guys, tapos na tayo magpagas. 55.45 yung diesel ngayon. Tapos yung napagas ko is 1,222.67. Kasi nga meron pa naman talagang laman. So pakita ko sa inyo kung anong naging ilang kilometers after. Ayan si David. Ayan siya guys. Naging 753 kilometers from 500 plus kanina. So ayan, malalaman natin kung gaano karami mababawas. So yun na nga guys, after magpagas, nadagdagan ng 252 kilometers yung pwedeng itakbo nitong Ford Everest. So ibig sabihin naging 753 from 501 kilometers. 22 liters yung nadagdag kanina nung nagpagas tayo. So ibig sabihin, every liter kayang tumakbo ng Ford Everest ng 11.5 kilometers. So ngayon pupunta tayo ng Tendesitas. Yung Tendesitas is 42 kilometers away. So malalaman natin ngayon kung magkano ba talaga yung consumption nitong Ford Everest pagdating natin doon. So if you want to know more, keep on watching. Guys, so nandito na tayo sa church. So mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kalaki na bawas na sa fuel. Sorry, hindi ako makapag-vlog kasi wala akong katabi. Ayan. Madilim. Ito yung gas nung dumating dito sa Tendesitas. So papunta na tayo ng BGC. Ayan. So ayan guys, papunta naman na tayo ng BGC. So, from here sa Tendesitas, papunta BGC, it's around 6.3 to 6.7 kilometers. Depende sa route na tatahakin natin. So, let's see later on kung magkano ang mababawas sa ating gas.
lang sana yung isa, yung open area lang. So, ayan guys, nakarating na tayo ng BGC. So, mamaya malalaman natin kung gaano kalaki ang nabawas sa gas. Di ko na napakita kasi ano eh, you know, with kids. Ngayon, papunta na kami ng daan. So, ayan. Guys, pauwi na tayo. Hehehe. Medyo pagod na tayo. From BGC Marketplace, uwi na tayo sa Laguna. So, right now, naka 1,089 kilometers na tayo from 1,029 kanina. And then, 697 kilometers na lang yung gas. Yun yung sukatin na nyo. Nabawasan siya ng linya. So, yung settings ng kotse is yun. Naka-max yung aircon. Yan, max yung, ang tawag dito, temperature. Pero yung sa fan, ano lang ako, normally, 1 lang ako. Tapos sa rear, mga 2 or 3. Kasi medyo malaming bata. Ayan, so update ko kayo pagdating ng Laguna kung ano yung mangyayari. So far, pag nagbabiyahe ako, ginagamit ko tong auto hold pag sa city. Tapos pag highway na, in-off ko na siya. So ayan, hindi siya mag-auto hold kasi nakapark pa tayo. Mamaya pag paalis na, i-on ko siya. So, ayan guys, nakauwi na tayo ng bahay. Umalis tayo 7:30, nakauwi tayo 5:30. So, pakita ko sa inyo yung gauge ng kotse kung ano na lang yung per kilometer na natira na gas. Looking at the odometer guys, tumakbo tayo from 1,040 kilometers, naging 1,127 kilometers. That's about 87 kilometers. From Laguna to Tiendesitas to BGC and BGC back to Laguna. Kung titignan natin yung gas consumption, 669 na lang siya compared sa 753. So, ang difference is 84 kilometers yung nabawa. So, roughly, meron tayong difference na 3 kilometers. Fuel efficient ba siya? Depende kasi sa pagdadrive natin, no? So, ako, pag nasa SLEX, syempre, mabilis ako mag-drive 80 to 100 kilometers. Pero, syempre, pag nasa service road lang tayo, di mabagal lang ako. Around 60 lang ako. 60 kilometers to 70 kilometers. So, yun din yung mga kailangan yung tignan na factor. So, etong Ford Everest, 80 liters talaga yung capacity niya. And then, 2-liter engine naman siya. So, I hope this helped you guys. Ayan. So far, no? So, good naman yung ano namin. Biyahe naman namin. Ang pinaka gusto ko, malamig talaga yung aircon netong sasakyan. Di ba? Ang dilim natin. Kinukuha tayo ng liwanag. Ayun. Malamig yung aircon ng kotse, yung ano niya, yung manibela, ang gaan dalhin. Tapos, swabe, kahit sa mga lubak-lubak. Yan yung pinaka-gusto ko dito sa Ford. This is coming from a consumer perspective. Hindi naman ako expert sa mga sasakyan. Pero, ayun, yun yung nagustuhan ko talaga sa Ford Everest. So, kung may mga tanong pa kayo, lagay nyo lang sa comments section below. At sasagutin ko. Or magagawa kami ng separate vlog. So, may mga in-depth vlog pa kami moving forward. Ito naman, 1 month pa lang ng paggamit. Today is June 16. Binili namin to is May 3. So, ayun. And then, so, 2,000 or after 2 months, meron kaming PMS. 2,000 or 2 months, whichever comes first. And then, 10,000, 1 year. Or 1 year, whichever comes first. So, ayun. Thank you for watching and see you again in our next vlog. Bye!